ang paninindigan. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Mindanao. Ito ang TV9 News, ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng napapanahon, makatotohanan at makabuluhang balita. Ihahatid namin ang mga pangunahing pangyayari, pinakabagong ulat at mahahalagang impormasyon mula sa Bangsamoro, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at iba pang panig ng bansa. Ito po ang inyong lingkod sa Himpapawid, Angelito Bagwis, Europa. Narito na ang mga pangunahing balita. Magandang hapon South Central Mindanao. Dito po tayo ngayon sa harap o katabi ni Police Lieutenant Colonel Erwin Gutierrez Tamura, yung ating PNFC Force Commander. At syempre makakapanayon natin at habang sineselebrate ang kanyang 51st birthday sa araw. Magandang hapon South Central Mindanao. Ang Panginoon ito na ito mag-isyo pa. Magandang hapon Colonel at happy birthday at tuwa-tuwa ang marami nating kababayan, especially dito sa bayan ng Sarimpakwa at celebrating your 51st birthday anniversary. Sir, I'm very thankful na karating pa tayo sa birthday na ganito. So, ito ay bagong buhay, New Year sa buhay ng may birthday, di ba? So, minsan sineselebrate natin ito, depende kasi sa situation at sa capacity. Kasi hindi naman talaga tayo pwedeng i-obliga yung sarili natin para mag-celebrate ng birthday. Pero minsan kasi kailangan din natin mag-celebrate kasi yung wala na tayo sa mundo, doon tayo nag-celebrate. Mas maganda kahit pa paano maalala din natin yung kapanganakan natin. Ang inyong paglilingkod po bilang isang pulis ay humigit kumulang sa 30 at nakita nila na 100% po ang inyong paglilingkod sa ating bayan sa iba't ibang destino. At kinatutuwa din ng inyong mga kaibigan media dahil talagang all out ang inyong paglilingkod bilang police, pinuno, force commander, chief of police, at sa lahat ng destino ninyo. So sa pagkakataong ito, Colonel, lalo at kanina umaga, ay tuwing birthday ninyo ay namumudmud kayo ng mga bigas sa mga napili ninyong lugar. Opo, ito kasi yung mga nakagawian na kasi nito ever since pa. Every time na mag-birthday ako sa ganitong bagay para iparamdam din natin yung mga kababayan natin sa baba, lalo yung mga depressed area na hindi natin binibigyan ng barriers o pader ang pagitan ng community at saka yung sa PNP. Kasi mas maganda kasi yung ganito para yung trust and confidence nila sa law enforcement, lalong-lalo yung PNP is ma-build up natin yung trust. Napaka-importante kasi ito para may tiwala sila sa atin. Hindi yung panay tayo lang ang nagtitiwala sa kanila. Dapat vice versa na dapat bigay tayo ng kumpiyansa sa bawat isa. Subok na kayo sa pagpapanatili ng peace and order o kapayapaan. Dalawang beses na rin kayo naitalaga dito sa bayan ng Sarimpakwa. At subok na rin ang kakayanan ninyo at sa paglilingkod sa bayan ito. Sa palagay ninyo, ano ang dahilan bakit kayo ang itinalaga na muli, siyempre sa kumbaga special request na kayo lamang din ang isa sa pinuno ng ating kapulisan na nakapapanatili po ng kapayapaan dito sa bayan. Yun nga po yung sinasabi ko nga na yung meron tayong trust and confidence. Siguro nakikita nila nung unang panahon ko na na-assign ako dito is napanatili ko hindi naman natin 100% mabigyan na matugunan yung gusto ng mga taong bayan. Yun nga lang, kailangan madahan-dahan natin kasi yung lagi ko nga sinasabi sa kanila na kami is nagsiservisyo kami bilang alagad ng batas sa PNP
para panatilihin yung peace and order, public safety at saka yung security ng community. So kami sinusuklian lang namin kasi nga kami po ay tauhan ng gobyerno ng Pilipinas na kailangan magsilbi kami ng trabaho sa mga mamay kasi kami binabayaran po kami ng gobyerno. So mas maganda na ibigay namin yung hindi masayang, hindi pulugi yung gobyerno sa amin. Na ibigay talaga namin yung gusto namin. About naman sa akin, lahat naman tayo is meron tayong kakayaan paano i-enforce yung batas. So kung sa palagi nag-i-enforce is kaya niyang gampanan yun at kaya niyang panindigan, siguro mas probably yan ang gagawin nila. Pero meron din kasi tayo mga kasama natin dyan, hindi naman kaya naman nila kaso nga lang parang ayaw nilang i-implement. Siguro maraming dahilan kaya ayaw nila. Pwede rin yung maging security ng mga family nila. Pero sana hindi naman dapat na yun ang nagiging basehan natin kasi kung tayo is na takot tayo para paglingkuran mo yung doon ka mismo sa locality mo, sana huwag tayo magpasign dito sa area natin. Sa ibang lugar sila magpapasign. Walang rason na hindi nila kayang gampanan kasi baka matakot sila, baka mabalikan ng pamilya. May pagkakaiba po ba ang kamay na bakal sa pamamahala at ang kamay na bakal na may puso? Dahil marami din naman ang nagkakagusto sa kamay na bakal dahil para may takot ang taong bayan. Ano po sa palagay nyo ang approach? Ang kamay na bakal kasi is depende naman kasi yan kung saan mo siya gagamitin. Kung ginagamit mo ito is dahil sa pamamaraan na dito natin makamit yung tunay na kapayapaan at saka safety ng mga mamamayan, gagamitin natin. Huwag lang tayong pasobra yung sa paggamit ng kamay na bakal kasi very useless na kasi ganyan kung sinobran mo din yung kamay na bakal. So ibig sabihin ang ibig kong sabihin is dapat nasa mga legal parameters pa rin tayo yung ginagawa natin action para hindi rin natin malabag yung mga pangkarapatan ng mga karapatan ng tao para mas maganda yung implementation ng batas. Yung sasama ninyo ng kamay na bakal na may puso, hindi din po ba may kaluwagan din minsan na may awa o minsan kailangan din kamay na bakal na mayroong kunting pagsunod o paggalang sa batas? Case-to-case basis to kasi yan. Depende kasi sa ina-address natin na situation. Kasi kung matitino na may mga tao na yun, mababait at saka mga law-abiding citizen, hindi na natin kailangan gagamit ng kamay na bakal. So, puso yung gamitin natin kasi hindi naman sila violators. Pero sa yung mga taong sadyang gumagawa ng kasamaan para dito sila kikita o iwalang hiya nila yung mga kapwa nila, dito natin gagamitin yung kamay na bakal para sa kanila. At siyempre, kahit pa paano, yan yung inyong pamamaraan na nagbibigay ng kasiguruhan sa kapayapaan ay palagi naman inyong ginaganap yan. Kaya saludo ang ating mga leaders, mayors o governors sa inyong pamamahala. Ano pa sa palagay ninyo ang kulang pa dahil siguro may 6 pa na taon na inyong bubuluin para kahit pa paano sa inyong pagretiro ay talaga namang saludo ang inyong kamag-anak, kaanak, ay mayroon pa bang kulang na kailangan i-implement sa bawat destino o nila? Yung sa mga implementation na kasi ng batas, kailangan we are bound of laws. Susundin natin kung ano yung batas. Kasi kung mag-implement man din tayo na hindi rin naayon sa batas, tayo yung magiging violator nun. Personally, tayo ang maapektuhan doon at saka magre-represent na hindi maganda yung PNP kasi nang dahil sa atin. Pero if we are implementing the legal procedure, the legal matters, napakaganda ho yan. Sa akin naman, as a
police officer, more than 30 years in service. Siguro yung nakikita ko naman is wala naman sigurong idadagdag pa sa mission and vision ng PNP natin kasi ang gusto lang naman ng kapulisan is to serve and protect yung PNP, mag-serve kami sa community totoo at saka yung public safety within through the effort of the community o coordination to the community. Vice versa na ma-resolve namin yung mga krimen. Kasi yung pag-resolve kasi sa krimen is hindi naman kaya ng pulis yan. Dapat yan, i-report din ng civilian kasi hindi naman namin malalaman kung anong nangyayari doon sa mga area, lalo na yung mga malalayo. Kung hindi naman nila ipagbibigay alam kasi marami na akong naging karanasan dyan dahil nga mga belated reports yung nangyayari kasi 3 araw na palang nangyayari yun. Yung pala is saka lang nila nire-report na medyo grabe na. So hindi na natin naagapan yung pwedeng maging sakuna ng mga violence na ito. Regarding naman sa implementation as a police officer, siguro yung sa akin, yung ginagawa ko, i-continue ko, pati na sana yung mga pumapalit sa akin, lahat ng police, continue nila yung mga magagandang adhikain ng PNP. Yung tama at mali lang. Kung tama ka, gawin mo. Kung mali ka, itigil mo. So, siguro isa ito sa inyong kaarawan, alam ko na mayroon din kayong minimiti na dito, hindi rin natin alam kung ilang buwan pa o ilang taon na inyong paglilingkod. Meron pa ba na sa palagay ninyo hindi nyo natapos na dapat gawin para ang bayan ito ay mananatiling mapayapa kasi yung mga attempt. Continuing effort lang po ng police at saka LGU kasi meron din sila karapatan na mag-implement pero through the PNP. So kung ano yung gusto ng LGU o yung LC nila itself is gagawin natin basta nasa tama lang yung gagawin natin. Pero ina-assure ko naman sa kanila na bibigyan namin ng suporta yung mga kampanya nila sa mga lahat ng all forms of criminality. 101% na tayo sumusuporta sa kanila. Hanggat gusto nila, hanggat tama po yung ginagawa nila, tama yung ginagawa namin, we will support them. At yung siguro yung mga nagbabalak na gumawa ng masama ay may batas naman na magsawata. Mensahe po para sa lahat ng ating mamamayan dito at yung mga nagbabalak bulugin ng kapayapaan. O yung mga samamay naman is, dalawa lang yung sasabihin ko. Mag-iingat sila para sa kanilang personal na buhay. Pangalawa, yung mga gumagawa ng hindi po maganda dito, yung mga lahat na ng ginagawa nila dito is itigil nila. Pero kung sakali na magkakaroon kami ng chance na ma-chase sila at mahuli namin sila, talagang ikukulong namin sila. Thank you, sir. Thank you. Ang isahit pahayag ni Lieutenant Colonel Erwin Gutierrez Tabura, ang ating Post Commander Chief dito sa PMFC, dito sa bayan ng Saripagwa. Of course, again, happy birthday, sir. Nawa, marami pang kaurawan ang iyong mahalaga sa awa ng ating Panginoon. Magandang hapon sa Sukran and Masalan.